Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang Arsobispo ng Mila, ang Cardinal Gaudencio Rosales, at isang mensahe po sa ating lahat ng Pilipino na may panampalataya sa Diyos. Tayo po ay nasa huli lang yugto ng Kwaresma at pumasok nga tayo sa mahal na araw. Alam nating lahat na itong mga pinabanal na araw ng Kwaresma at lalo higit ng Santong Araw ay isang yugto ng paglalawig ng Pilipino na Kristiyano. Parati tayong dumadaan dito. Taon-taon po tayo dumadaan sa Kwaresma. At ang sanhi ng Kwaresma ay, oo nga, na ating alalahanin ang pinaghirapan natin Panginoong Jesucristo. Oo nga, na ating alalahanin ang pinagdaanan ni Jesus, kanyang hirap, sakit para sa atin, kamatayan at muling pagkabuhay. Alam ninyo, ang dahilan kung bakit mayroong Kwaresma, Santong Araw, may pag-alaala sa sakit at kamatayan ni Jesus at muling pagkabuhay. Ang sanhin nito ay upang ipailaala sa atin ng simbahan ng ating pananampalataya ni Kristo Jesus nang hinihingi ng panahon at ng biyaya na Santong Araw ay ang pagbabago ng isang tao. Anong silbi ng Kwaresma? Kung basta tayo ay papasok ng simbahan, aawit ng pasyon, magdidebosyon. Kung pagtapos ito'y para bang walang nangyari, oo nga, dumaan yung mga araw na ito, pumasok ng simbahan, dumalaw sa Santissimo, oo nga, at pumunta sa ibang bayan, sa ating pinanggalingan, sa ating probinsya, kung wala namang pagbabago. Ang Kwaresma, ang Santong Araw, ay panahon ng kasama si Kristo, kasamang tinis ni Kristo, kasamang tagumpay ni Kristo, tayo po ay mayroong pinagbago sa buhay. Ito ang paghigit na paalaala sa atin. Maraming pangangailangan ang isang tao, lalo ng isang bayan, sa mga sandaling ito na tayo po ay banal na gumawa ng alaala ng takbo ng panahon kung kasama si Kristo. Atin pong alalahanin na ang takbo ng panahon ay lalong kinakailangan na kasama si Kristo. Alam natin lahat ng pagbabago, hindi lamang ugali ng tao. Ako, kung sasabihin ng matatanda, ang laki ng pinagbago. Malaki nga ang pinagbago. Tingnan yung kabataan. Nalalayo sa halaga ng buhay. Nalalayo sa magandang asal. At pinapatulan pa kuminsan ng iba na ipagpatuloy ang ganyang hindi magandang ugali. Hindi. Hindi lang babago ang buhay ng tao. Hindi lamang babago ang libangan ng mga tao. Hindi bang nababatid na pati ang kalikasan ay nagbabago? Hindi bang nanabatid pati ang takbo ng dagat ay nagbabago? Lumalaki ang alon na hindi natin alam. Yumayanig ang lupa na walang tayong babala. Kapatid, nagbabago ang ating kapaligiran, pati na ang kalikasan. Hindi kaya mong ito ibig sabihin sa buhay natin. Ito ang sanhi ng Kwaresma. Magkaroon tayo ng tahimik na pagninilay. Pag-aralan hindi lamang ang yanig ng mundo at ang laki ng alon at ang lakas ng lindol. Malay nyo, baka mga bagay nito'y sinasadya ng may makapangyarihan na mayroong mas malaking pagbabago sa puso ng tao, malaking pagbabago sa kanyang ugali, malaking pagbabago sa kanyang pahigitungo sa kapwa, malaking bago sa pagbabahaginan ng biyaya, naglalamangan pat lahat. Kapatid, ito ang mensahe ng mahal na araw. Pero huwag kayong matakot. Bakit? Sapagkat bagamat ganun nga, ang unang mahal na araw ay merong sindak na dala sa pasyon, hagupit, pagkukuro ng tinik, pagpapako sa krus, pagbibitay doon sa krus. Nakatatakot ang matinding pagbabagong yan.
Pero alam nyo, ang lahat ng ito ay mayroong pangatlong araw. Nawala, natuyo, luminis ang mga sugat ni Kristo, at sa pangatlong araw, nabuhay siyang maguli. Magbago lang pala tayo, may pag-asa. Yan ang hatid ng mahal na araw. Yan ang pagbati ng inyong Arsobispo, Hari Manawari, lahat tayo, anuman ang ating profesyon, anuman ating gawain, saan man tayo nakatira, alalahan natin. Ang pagbabago ay mayroong daladalang pangatlong araw. Magkasama-sama tayong lahat diyan, kasama si Kristo. Maligayang bati po sa inyo lahat sa muling pagkabuhay ni Kristo.